Samantala, inaaral ni US President Donald Trump ang paglilipat ng bilyong-bilyong halaga ng money grant ng Harvard University sa mga trade schools sa Amerika. At pagtanggap ng US student visa, ipinahinto muna. Samantala, centenarian athlete nakipagsabayan sa palakasan. Ilang gintong medalya nasungkit sa World Masters Games. Ang detalye sa sentro ng balita ni Joyce Salamatin. Pinakakansela ni US President Donald Trump sa federal agencies ang bilyong-bilyong halaga ng federal contact sa Harvard University. Ayon sa Pangulo, kinokonsidera niya ang paglilipat ng $3 billion na grant money sa mga trade schools sa Amerika. Giit ng White House, dapat bigyang prioridad ang mga paaralang nagbibigay ng technical at vocational training sa kanilang mamamayan. Samantala, ipinag-utos din ng Estados Unidos na itigil muna ang student visa appointment sa kanilang mga embahada para bigyang daan ang pagbusisi sa updated guidelines sa social media vetting. Pinatawan ng foreign travel ban sina dating South Korea Prime Minister Han Duck-soo at former Finance Minister Choi Sang-mok. Ito ay bilang bahagi ng pag-iimbestiga sa umano'y posibleng koneksyon nila sa manumalyang deklarasyon ng martial law ni former President Yoon Suk-yeol noong December 2024. Matatandaan na una nang napatalsik sa posisyon si Yeol matapos mapatunayan ng korte na unconstitutional ang pagdedeklara niya ng batas militar. Parehong pinatawag ng Police Special Investigative Unit sina Choi at Han. Gayon din si dating Interior Minister Lee Sang-min para makapagpaliwanag sa issue. Sa ngayon, abala rin ang pamahalaan ng South Korea para sa nakatakdang snap election sa June 3. Mala-record-breaking ang 4 na gintong medalyang nasungkit ng 105 years old Thai athlete na si Mr. Sawanjan Pram sa World Masters Games sa Taiwan. Siya ang pinakamatandang kalahok sa patimpalak at nag-iisang atleta sa kanyang age group. Sumabak ang centenarian athlete sa 100-meter na takbuhan, discus throw, javelin at shot put. Bagamat higit 60 medalya na ang kanyang naipon, ayon kay Mr. Sawang, target pa rin niyang sumali sa 2027 World Masters Games sa Japan. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.